sa mga reply at pagsagot ni BBM patungkol sa lumabas na mga dokumentong blanco patungkol sa BICAM ay mali at sablay ang naging reply ni BBM. Tila nga laking patunay din ang sinabi noon ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma sa mga blanco at kulang-kulang na papel. Ito nga ay ang BICAM report, lalo pang nagalit ang netizens nang nagpatunay na si Senator Bato de la Rosa. Ayon niya kay Senator Bato, para sa mga nagsasabing takot ako, ibabasura niyo ako. Alam ninyo, kung takot ako, dapat pumirma na ako sa BICAM report. Ako lang mag-isa ang hindi pumirma at nag-walk out doon sa BICAM. Masyado naman kayong siga na pati kaming mga kaalyado ni PRRD ay pagsasabihan pa ninyo ng ganyan. Hindi naman ako nakatunganga dito sa lahat ng social media post ninyo para makareact agad. Hintay lang kayo kasi hating gabi na. Hindi ko nagigisingin pang staff ko. Pareho po lahat ng kopya ng BICAM report na sinend sa amin. Kung ano yung pinakita ni Congressman Ungab, ganoon din ang ibinigay sa amin. Iisa lang ang BICAM report. Kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. At nagtanong ang isang netizen, ang sabi niya, wait po namin ang copy ninyo with bongo please. At ang reply ni Senator Bato, kinonfirm ko na nga sa inyo na the same yun doon sa pinakita ni Congressman Ungab at PRRD. Kung ano yung blank amounts doon, ganoon din sa kopya namin. Ngayong marami nang nagpapatunay na talagang iisa lamang ang lumabas sa dokumento na BICAM na talagang blanco ang mga amounts. Ano pa kaya ang sasabihin nila at pagtatakip sa kanilang kasinungalingan? At kung marami ang naguguluhan patungkol sa BICAM report, narito ang teknikal at simpleng paliwanag ni Malutikia. Ano ba ang Bicameral Conference Committee? Ito ay creation ng rules ng bawat chamber kung saan dapat ang bersyon ng isang panukalang batas ay pareho. Kung di ito pareho, dapat magkaroon ng Bicameral Conference Committee kung saan ng miyembro nito ay nirerekomenda ng leadership ng chamber at sinasang-ayunan ng plenaryo. Ang kapangyarihan ng legislative body ay nasa plenary. Walang gumagalaw kung di dumaan sa plenaryo. Kalimitan ng head ng BCC ay chairman ng primary committee. Example sa appropriations si Representative Zaldico at sa finance si Senator Grace Poe. NEP or National Expenditure Program ang tawag sa proposed budget ng presidente. GAB or General Appropriations Bill ang tawag sa bersyon ng House of Representatives. Ang House of Representatives ang source ng GAB base sa saligang batas. At ang Senado ay dapat hintayin ng House version para magkomento. Kaya nag-bicameral ay dapat isang bersyon lamang ang panukalang batas. Makikita sa baba ang parliamentary history ng House Bill 10800 na ngayon ay Republic Act 12116. Ang SISTE bicameral ang maglalabas ng report of amendments or agreeing provisions at magbobotohan bawat chamber. Pagkaboto, kung certified, isinasatabi ang 3 days at diretso sa enrollment. Bakit sagot ng sagot ang administrasyon? Di naman sinabi ni PRRD at Representative Ungab na ang GAA ang problema. Pero kung pinagbobotohan ang bicameral report na may blanks, may documentary evidence. Technically, walang line item ang blanks at kung sa enrollment ay may nag-fill in the blanks, may insertions. Sino ang nag-fill in the blanks? Kung pinirmahan ng enrolled copy na may insertions, ipit ang Pangulo. Samantala nagbigay naman ng comment at reaksyon ang certified DTS sa si Badarahug. Hindi talaga uubra ang sinabi ni BBM na fake news daw ang hawak na dokumento ng dating Pangulong Duterte. Kailangan ng maliwanag na paliwanag. Hindi basta-basta lang sabihin na fake news. Dahil mismong inamin na ng DBM na talagang legal at authentic
Ang mga dokumento, lalo pat lahat ng mga senador at congressman ay may kopya. Lahat, lalo pat ang ibang mga senador ay hindi talaga pumirma dito dahil nga may mga blanco. Kailangang ipaliwanag ni BBM ang lahat ng ito na bakit sa BICAM ay blanco pero pagdating sa budget ay mayroon naman. Inuulit nga ng taong bayan, BICAM ang issue, BICAM ang kinukwestiyon, hindi ang GAA. Mukhang ito magpapa-impeach kay BBM. Narito ang full video, panoorin natin. President Bongbong Marcos, hindi yata uubra na sasabihin mo lang na fake news yung hawak na dokumento ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mukhang hindi uubra eh. Kailangan talaga ng paliwanag eh. Hindi pwede ng ganun lang na fake news. Dahil inamin mismo ng DBM na authentic yung mga document. Dahil yon ay yung bicameral conference report ng budget ng Pilipinas. Lahat ng mga congressman at mga senador may kopya niyan. In fact, hindi nga pumirma yung mga senador, di ba? At kini-question nga ni Senator Amy yung ratification ng BICAM report. Di ba? Natapos ang BICAM report December 11 and it was ratified on that same day. At yung ratification na yun at yung BICAM report na yun may mga kulang. At yung kulang niya is about 10 pages and amounting to billions, tens and billions of pesos. Oh, hindi pwedeng ipaliwanag na fake news lang. Kailangan ipaliwanag nyo kung anong nangyari dyan. Bakit blanco sa BICAM, pagdating sa budget meron. Hindi yung GAA ang kini-question. Ang kini-question, yung ipinasa sa inyo na report ng Bicameral Conference Committee na niratify ng dalawang houses, ng lower house at saka ng Senado. Di ba? Yan ang tinatanong dyan, Mr. President. Bakit kayo tumanggap ng dokumentong walang mga amount? Sino ang naglagay ng mga amount? Sino ang nag-jumble-jumble? Katulad ng agriculture. Merong programang agriculture amounting to 146.3 billion pesos. Tapos nang pumunta na sa GAA, naging 126 na lang billion pesos. Saan napunta yung mga 19 billion doon? Oh, di ba? Hindi ba nakakapagtaka yun? This document is authentic kasi nga ito nga yung pinirmahan ng mga miyembro ng BICAM. At ito yung niratify ng both houses para ipadala sa inyo, Mr. President. Huwag niyong sabihin na tumanggap kayo ng blankong dokumento. Sabi niyo, hinimay niyo. Natapos yan December 11. Na-ratify December 11. Dapat pipirmahin nyo ng December 20. Tapos sabi nyo, pipirmahan nyo sa December 30 kasi hihimayin nyo pa. Ilang araw ginugol nyo para dyan. O, para himayin lang yung budget na yan. Tapos hindi mo makikita na blanco yun? Sino ang nagsingit ng mga amount para doon sa GAA na inaprubahan mo? Mr. President, hindi ka pwedeng maglagay ng mga amount na yan. Hindi pwede yung opisina mo or yung mga staff mo kasi trabaho yan ng Kongreso. Ang trabaho mo na lang sa panahon na yon was to sign it into law or to veto it in entirety or to veto the line budgets. Yun lang ang pwede mong gawin nun. You cannot tamper with it. So, ibig sabihin, may mali doon. Ito, challenge ito. Somebody is telling a lie and I am certain it is not the former president. Certain ako niyan. It is not the former president who is lying. It is not Congressman Ungab that is lying. Somebody along the line sa BICAM Conference Committee, papunta doon sa Malacanang, somebody must have tampered with it, but not nasasabihin nyo na fake news ang hawak na dokumento ng dating Pangulo. Cobadis Philippines. Paano kaya ito ipapaliwanag ni BBM?
Napakalaking skandalo nito, lalo pa tungkol sa usaping pera, budget, pondo. Hindi pwedeng basta na lang pirma ng pirma. Pag-aralan mo BBM, huwag tamad. Ikapapahamak mo yan. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.